we gather together hymn number 5. Abi sahabat mga ison,
Ako nga i-announce ang atong programa ning Takna. Kini pinisahi kini nga programa ison. Gipanguluhan kini sa atong mga kapatanunan. Pero medyo kulang man sila ang atong mga batanon ison na-insertan og mga medyo hamtong. So ang ato ang i-introduce nato ang ato ang speaker. Ang atong speaker ison gikan kini sa iglesia sa Blanco. So si Brother Nembro Dungay, siya ang ato ang presidente sa mga kapatanunan sa Ambassador District. So siya ang ato ang guest speaker ning Takna sa Kabuntagon. And then ang ato ang programa ison so sugdan sa ato ang sa ato ang song leader sa mga awit. Humanini igsoon ang ato ang praise in song, meditation o choral anthem iga-announce na niya. And then sulod ang ato ang mga partisipante. And then ang ato ang opening song iga-announce sa ato ang song leader. Then magkasunod ang ato yung invocation sa ato ang speaker. And then magkasunod ang ato ang worship through intercession, song and prayer or call for intercession nga pagadumalahon ka na ni Brother Jerry Paharon. Then siya gahapon hatag sa intercessory prayer. So kung doon na mo yung mga pinasahe nga pagampo o mga halal ison, doon na tayo mga duha ka gagmay nga sudanan diri para sa ato ang intercessory prayer. And then makasunod dayon ang ato ang worship through giving and East worship taught nga pagkadumalahon ka na ni Brother Lando Batsinila. Siya magabasa niya na and then giving of tithes and offering pagkadumalahon sa ato mga diakono, si Brother Sito Sabalia o si Brother Antonio Andilab. Then, ang offertory song, Bless Thou Gifts, O Lord. Then, maghuman na ang offertory prayer na pagkadumalahon ka nagapon ni Brother Lando Batchinila. And then, ang worship through the written word, sunod ison. Ang scripture reading, pagbasahon ka na ni Brother Julito Dagang. And then, kasunod ang call to prayer. Now, dear Lord, as we pray, ang atong magawito sa congregation, and then ang pastoral prayer ni Brother Justin Ray Triniba. Then, ang atong prayer response sa congregation. Then, magasunod din atong worship through the song, message in song, pagkadumulahon ka na sa mga kapatanunan, the covenant keeper. And then, ang worship through the spoken words or message in words, announce ganina nga igadala pagdumalahon ka na ni Brother Nimrod Dungay. Then ang worship through consecration o hymn of assurance iga-announce ka na sa ato ang song leader. And then magasunod na ato ang benediction sa ato ang speaker. Then magasunod na ato ang song of hope. Ato nga we have this hope. Ang atong song leader si Sister Ira Maestrado. Ang atong guitarist si Brother Noe Tagaro. Ang ato ang organist si Brother Bong Bahaw. Atong mga diakono si Sister Brother Sito Sabalia o si Brother Andilab. Kini yung presider, Brother Jonathan Salda. Magayon nga ison atong nabasa magapadayon samtang kita pahigayon sa ato ang paragsimba ning Takna sa Kabuntagon. Daghang salamat and happy Sabbath. Our Sabbath hymn, we love thy Sabbath, Lord. We love thy Sabbath, Lord, and worship at thy will. Oh, may this our sweet peace of love and bring faith in sleep. Praise for thy wondrous love that still is and
opening song, let us all stand and sing The Lord in Zion Reigneth. The Lord in Zion reigneth. Let all the world rejoice and come before His throne with joyful heart and bow. The Lord in Zion reigneth, and there is praise shall ring. To Him shall princes bend the knee, and kings their glory bring. The Lord in Zion reigneth, and also great and see. The depths over the His hands and rolls the mighty sea. Oh, call His name with honor, and let His standard wave, till His standards beyond the deep shall on His part to say. The Lord in Zion reigneth, is ours to Him belong. Voice of blessings and fill His skies high. Even His royal bed, let every creature fall. Exalted King of heaven and call Him Lord of all. Let us pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, for this Sabbath day given unto us to worship you in spirit and truth. And please be with us, protect us for any possible harm and dangers, and all this is we ask in Christ and I pray. Amen. May buntag ug happy Sabbath sa tanan mga kaigsunan. Dinita karon sa bahin alang nining ato nga mga paghangyo diha sa ato Dios alang sa atong mga ipanghandom. Apan sa dili pa nato pagabuhaton ang mao nga buluhaton maigsoon, tugoti ko sa pagbasa diri sa Jeremiah 33 verse 3. Okay? Nga nagaingon diri sa Ingles, palihog ko ukab sa inyohang mga kasulatan or Bible o Biblia. Nagaingon diri, call unto me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Akong giyang yung mga kaigsunan sa paghalad, paghatag gamay, pagulod sa inyohang mga gamay, mga papel diri sa ato. I lay all my burden down at your feet, I will cast my cares upon you. I cast all my cares upon you. I lay all my burden down at your feet, and anytime I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. Giyangyo na ako ang tanan sa pagluhod.
Dalaygon bala na mga Dios nining taknaas kabutagon sa adlang ipapahulay. Dako among kalipay o Dios nga din sa tibuok simana sa makausapa ang imong gahom, ang imong protection amo nabatnan o Dios. Nining taknaas sa adlang papahulay kami nagaday amo ibalik kanimo ang himaya. Pagpasalamat dungga ang among mga pag-ampo pagdaing nining takna aron kami Ginoo makahimaya diha sa imo ha trono. Kadiin imong mga inanak nagasimba sa tibok naong sayuta. Loyo ni ining amo na eksperyensyahan nga mga kaguliyang pandemya. Kadiin adunay kausaban sa dagan sa amo pagkinabuhi amahan. Apan mapasalamaton kami kanimo nga diin ikaw nagapabilin nga kung lamang kami o Dios magatawag kanimo. Ikaw magapakita og mga dagkong mga butang nga wala namo mahibali. Busa o Dios, andam kami mo eksperyensya ni anang mga panalangin imong saad nini mga takna o Dios. Nga diin sa gagmay namo nga mga hangyo diha sa amo kasing-kasing mahitungod man kini sa among mga problema diha sa panalapi, sa relasyon, sa panimalay, sa banag asawa, sa mga inahan, ginikanan ug anak o Dios. May tungod man kini sa mga problema nga din amo na eksperyensya nining kapanahona. O sa amo itugyan kanimo ining tanan ug kami nagasalig nagatuo Dios nga ikaw magahatag nini og kasulbaran. Nga din imong saad ikaw magauban sa imong mga anak hangtod sa katapusan amahan. Busa among itugyan kanimong tanan ining tanan among ipasalamatan tungod lamang sa ngalan ng Ginoong Hesus among personal nga luwas. Amen. Amen. Sa di pa ison, kuwao na pulog mga halad, atong pasahon, atong balasaw, lang nandini. Sa diyang midumuli, si Lucifer pag-una sa Diyos. Ang pag-una sa Diyos, mahimong malisod. Unsa may makitunan tagikan ka Lucifer, nga midumuli sa pag-una sa Diyos. Usahay, gihulat nato ang himpit nga tanan, kalabot sa atong pananlapi, o kinatibuk-an sa atong mga kinibuhi. Aron mapunatudan kita sa atong mga ikapulog mga halad. Nangiyon kita nga atong kaugalingon. Kung wala untay problema sa palibot, di unta ako magalisod pag-una sa Dios. Kung ang promote unta ko kon mubo lang untang interest. Pinulam nga bangko nan nabati ko unta ang suod nga Ginoo kun unsa bay labing matahong nga gamhanan nga mga manulunda nga nagpuyo sa himpit sa palibot o nakakita sa Dios sa matag adlaw. Kini nga himpit nga palibot wala makabibilin siyang pagkamatinud-anon. Kini ugod decision man angay natong himuon sa bisan circumstansya nga atong nahitungan sa tanang panahon. Si Lucifer nahimong sobrahan sa garbuso nga wa na hinuon niya unaha ang Dios sa iyang ego nga importante ra kaayo sa alang kaniya. Ang iyang mga panginahanglan mas importante alang kaniya. Buot niya mahimo iyang Dios sa iyang kaugalingon. Buot niyang mahimo ang iyang kaugalingon mga tulumanon. Buot niyang mabatngan ang labing daghan sa iyang kinabuhi nga dili hilabban sa Dios sa iyang kagawasan. Nga naman nga gayon nga ang Dios may unahon niya sa pagsimba sa pag-alagad. Kini baya nga motibo una sa gamot sa atong mga kaugalingon pakigbisog. Diya sa atong natagan nga ikapulog mga halad. Atong igo ang atong panginahanglan. Kanunay mao'y magbabag sa atong matinud-anon, ginahuna nato mas nanginahanglan kita sa kwarta itandi sa panginahanglan sa iglesia. Usahay kita miingon, wala man manginahanglan ang Diyos sa kwarta. Dako ang pundo sa iglesia, gamiton ko nga mas manghihatagon ko. Usahay, usa ka pagtanaw sa tinuod man nga ang Diyos sa iglesia, dili man pobre gayon. Kayo nga maginahanglan sa imong salapi. Ang atong pagkamahangatagon
wala base sa panginahanglan apan ang atong matinud-anon nga pagpainobsanon ang Dios gayod kita dili kay tinuod gipangayat sa Dios ay ikapulo ra usab sa ikaayo ang pag-uli sa ikapulo og maghatag sa halal sa dakong tambal sa pagkahakob og kadalo ang paghulat nga naa kita sa himpit nga circumstansya anha mohatag mooy labing siguro nga paagi sa pagbabag sa atong pag-una sa Dios sa atong kinabuhi. Gitawag kita sa Dios sabdon sa atong igo karon mismo nga tugutan ta pag-abli sa ang tubuan pag-ablis na buanan sa tuburan sa panalangin gikan sa langit. Si Lucifer midimuli pag-una sa Dios ang resulta niini maot kayo alang kaniya og sa manlunda sa katawhan nga mituo kaniya. Ang gugma sa Dios napugos kanato pag-una. Iyang ginyarian samtang ang kasanatian ni Lucifer nihimong pasidaan alang kanato karon. Samtang magadawat ang Diyakono sa atong ikapulog mga halal sa langit usab kita mag-una sa Dios. Ang iglesia andam sa pagdawat sa kapulog mga halal. Hear the words of scriptures from the ages. Into the storms. Make a consecration that will ever last, trusting for the promised blessing. Bring ye all that lies into the storm. Cause and move me now, saith the Lord of hosts, and I will pour you out the blessing. There shall not be room enough to receive it. Bless thou these tithes, these gifts we brought. These are thy loving us abroad. Bless to our plans, our desire, our cause to serve thee more. We do rejoice. Amen. So, Amahan namong langit nun, ginasimba namo ikaw nining kabuntagon, inagi sa among kapulog mga halal. Nagampo kami nga makabaton pagkaisog sa pag-una sa Dios sa among kinabuhi. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Akong pagkabasaho ng sintro sa pagtuon karong simina makita kini sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Kay ako mahibalo sa mga huna-huna sa gihuna-huna ko alang kaninyo. Nagaingon si Jehova, mga huna-huna sa pagigdait o sa dili sa kadautan sa paghatag kaninyo ug paglaom sa inyong kaugmaon. Palihog ang buhod para sa pagampo. Now, dear Lord, as we pray, take our hearts, our minds far away from the press of the world all around, to your throne where grace does abound. May our lives be transformed by your love. May our souls be refreshed from above. At this moment, let people everywhere join us now as we come to you in prayer. Our Almighty God, who sits on the throne in heaven, dagang salamat sa gayon nga imong gihatag kanamo karon. Diin kami naa sa imong balay alampuanan alang sa pag-worship kanimo despite sa pandemic karon. Ginoo, sa mga igsuon namo nga naa sila mga panimalay nga wala kaanhi diri,
Tanduga ilang mga kasing-kasing o tabangi sila, gairi sila nga sila malampuson nga mag-worship kanimo sa ilang mga panimalay. Ginoo, daghang salamat sa mga blessings nga imong gihatag kanamo karong simanaha. Daghang salamat sa pag-uban kanamo sa pag-face namo sa among mga challenges. Ginoo, daghang salamat sa mga gipanghatag nimo kanamo, mga positive man o negative, even sa mga challenges nga imong gihatag kanamo. Ginoo, daghang salamat. Diin kini nagatabang sa amoa aron kami magalig-on sa pagbuhat o kami mahimong mas faithful sa imuha, Ginoo. Daghang salamat, Ginoo, sa mga chances ug opportunities nga imong gihatag sa matag usa kanamo. Ginoo, sa mga igsuon nga nagasakit karon, Ginoo, tabangi sila nga ilang malampasan ang ilahang gina face karon nga challenge sa ilang kinabuhi, Ginoo. Ginoo, pasayloa kami sa among mga sala, sa among mga kasaypanan, ug tabangi kami, Ginoo, nga sa among journey sa among kinabuhi, gayran kami nimo nga among masakto ang among mga sayop o mulakaw kami sa sakto nga dalan, diin imo kaming pagagayran, Ginoo, nga mabalan kung unsay sayop ug unsay dili. Ginoo, sa amo ang speaker karon, Ginoo, tabangi siya, Ginoo, hatagi siya kaalam, confidence and courage, Ginoo, na iyahang mahatag kanamo ang iyang mensahe nga successful. Tabanging matagusa kanamo, Ginoo, nga among masabtan ang iyang mensahe, among mabutang kini sa mga huna-huna o kasing-kasing para kini among mabutang sa mga buhat, Ginoo. Ginoo, thank you so much for everything. Forgive us for all our sins. Guide us, help us, and protect us as we wait for your second coming. Kani among gihangyo, among gipasalamatan o giampo sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen. We thank you, Lord, for hearing our prayer. Your full assurance we claim so deep. Now prepare our hearts, our minds make clear. Make your church ready, your message to hear. Amen.
buntag mga igsoon. Happy Sabbath. Kumusta man mo? Kira mo mga igsoon? No, so despite sa atong giatubang karon nga crisis diri sa kalibutan, dili ra makikita ra halos tibuok mong kalibutan, pero zaman blessed gyapon kita intak nas kabuntagon sa pahulay nga naata diri nakasimba, nakadaig sa tong buhay nga Dios. No? So salamat sa mensahe sa awit sa atong mga kabatanunan. So nga makapa-inspired sa matagos sa kanato mga igsoon nga maski nagkaydiyon sa nga senaryo nga atong matubang diri sa kalibutan, saman ang Ginoo daw nakig-uban kanato. No, wala ta niya gibiyaan, wala ta niya gipasagdan, kundi always ang Ginoo na sa atong kiliran mga igsoon. So last Sabbath nagsimba man gud mi dito sa Kiwali Church. So dito mi nag-spend sa uban nga mga young people. Uno mi kabuk ni visit po dito. Then dito din mi nag ilang sa residency sa Konselyado. Kay sila ma'am og sir, mura na mong mo ni ginikanan. Murag every weekend na lang mi dito guys tambay. So pabuhi. Gapabuhi. No, so gahiman ang tambayanan ilang balay sa uban nga mga batanon kay maka-exercise pod mi kay nay basketballan. Then nag-share si ma'am nga bibo kuno kay sila last Sabbath. So without thinking nga 13 Sabbath day karon, ningon na pog ko nga sige ma'am, next Sabbath ako speaker sa Balingasag. Pagay ko lang, 13 Sabbath man day. Ay po kabalo ato, pagbasa na ako sa lesson during sa worship nga 13 Sabbath na di ay. So, anin ko patay, dili man dapat ko mag-out kay 13 Sabbath sa Blanco rin ko magsimba. Pero na-commit na mga igsoon, no? So, salamat gyapon kay sa opportunity nga kana diri makasimba kay tuod na pud ko kasimba. Kay sige rag suroy. So, gitaytulan ako na siya mga igsoon og what is your purpose? Naabot ba na sa punto sa tong kinabuhi mga igsoon nga nakapangutana tag unsa itong purpose diri sa kalibutan? Niabot ba na sa punto nga maski nagkabaliktad atong problema, unsa may purpose? Ang uban estudyante dili makapasar sa board, ang uban nagstruggle sa pag-eskwela, ang uban nagstruggle sa pagpanarbaho, ang uban nagstruggle sa pagpanginabuhi, ang uban nakigsukol between life and death. Pero nabot ba sa punto mga igsoon nga kita atong napangutana bag unsa tong purpose diri sa kalibutan? Nganong hangtod karon naa pa man gyapon ta nagkinabuhi. Kay uban saman gusto mabuhi pero namatay. Napayoban nga gusto na mamatay pero wa gyapon namatay, buhi lang gyapon. No? Ang uban gusto na magkuan nga pag mamatay na lang. Pero unsa magi purpose nato mga igsoon? Before we proceed, akong gihanyo ang tanan sa pagdungos yung ulo, magampo ta. Diyos nga labing gamhanan tagyas sa mong hinulman nga kinabuhi, di matugib among kalipay, ining adlaw papahulay nga imo kaming gitagaan sa oportunidad alang sa pagday o pagsimba kanimo. Og samtang kami magatuon sa balang pulong, among gihangyo imong balang espiritu nga konsol sa matag usa kanamo. Abliha mo no nagkasing-kasing aron kini among patalinghugan ug magkinabian samtang magapaabot sa kadabag padayag diri sa kalibutan. O ikaw sa magapanalangin kanako, tayo lagit nung kaalam samtang magabatbat sa pulong o magapasaylo sa mga kalapasan sa pulong sa buhat ug sunona sa Kristo butuman luwas. Amen. Okay? So what is your purpose? According sumala sa gibasa sa tungod sa kaigsoon mga kaigsunan tungod sa batanon nga makita sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Ang Ginoo kuno mga igsoon, nasayod siya sa unsa man? Nasayod siya sa unsa man? Kaning atong kaugmaon. No? Kabalo siya sa atong kaugmaon. O gawas nga kabalo siya sa atong kaugmaon, napod siya gandam nga saman ang hope. Ha? Paglaom, no? Diri sa kalibutan mga igsoon, grabe, mayon kag ang problema di gid mahurot. Di ba? Left and right, front and back, ang problema di gid na mawala, always na siya maguban. Pero ang Ginoo nagsaad, daghan kay nga mga teksto sa Biblia mga igsoon, nga nagsaad siya, nga unsa man, siya adunay paggihatag nga paglaom sa matag usa kanato. Pero kana nga paglaom mga igsoon, niabot mo na sa punto sa atong kinabuhi nga pag naatay problema makanon na bata nga pagsulay ra ni. Although common kay sa tuwa as a Seventh-day Adventist nga pag naay problema mayuntag kini pagsulay na gud ni. How about sa mga kaigsunan nga naa sa gawas?
No? Daghan kayong mga igsoon ang nagakommit og suicide, hikog or ambak sa mga tulay tungod kay nakabsan sa paglaom silang kinabuhi. Katong last nga na news, engineer, yambak sa tulay sa Carmen. No, gabi, dugay kay siya nakita na locate mo to. Pero wala pa ni gawas ang result sa pagkuan. Swab test, pero nagunan siya nga positive siya kay positive yung mga kauban. So, nawad og paglaom. Kanuna niya nga pag mag-swab test ka, mag-positive magyug ka. So, abi ninyo mga igsoon, no? Diri sa kalibutan, kung unsa na to pagpaningkamot, nga makigkunik atong relasyon nga to sa Ginoo, ingana po ang paningkamot sa kaaway sa Dios. Nga sa man, mapalayo atong relasyon nga to kaniya. Pero unsa magi-purpose na to diri sa kalibutan mga igsoon? Kana bang masama kanila nga mahimong sikat, maila, mahimong ilado, mahimong kwartahan? Isa ba na nga purpose na to diri sa kalibutan? Nga once nga mailado na kay ka, uy, kani siya, sikat kay ni. Ang imong mga fans, left and right, magpa-autograph. Kini, sikat kini siya, kay ang salida, wa na human, 6 years na lang. No? Kini, sikat kay ni siya, kay bisag asa, ginasunod sa mga millennial, sa mga batanon. Mo ba ng purpose, mga igsoon, diri sa kalibutan? Or di ba kaya, akong purpose, makabaton ko ng pinakalitis nga motor karon. No? Akong purpose, makabaton ko ng unsay pinakamahal. Kaya nga naman, para pag nanas ako, musikat ko. Wala akong purpose. Ingana ba mga igsoon? Or di ba ka, makabatog, nindot kay nga sakyanan, nindot kay nga gadget, nindot kayo nga jet or speedboat. Mao ba ng mga purpose nga nakaasa tumanaw na labi na gyud sa itong mga batanon? Mga igsoon, no? How about failure? Maka-receive ka og failure na grade. Makaingon ba kag purpose pa bagihapon ni? Masunog ang balay, makaingon ba kag purpose bagihapon ni? Maka-encounter og saman baha, no? Kani purpose bago kay mo sakyanan nga gipalit. Pagkasunod adlaw gibahaan yung syudad, makaingon ba kag purpose pa baka gihapon? Every now and then mga igsoon, diri sa tong kalibutan, dili na to ma-predict ang posibilidad mahitabo. Pero unsa man gyud purpose sa matag usa nato ka kinabuhi diri sa kalibutan? Usahay, ma-misinterpret nato ang blessings sa Ginoo. Ayan ato ma-appreciate kung naata sa kalipay. Kada bitong grabe nga kaambak sa tagaan ko, giregaluhan ko sa kong ninong og latest nga sniper 155. No? Regaluhan ko sa akong ninang og unsa man dira house and lot kay bagong kasal. Ingana ang kalipay. Pero pag nagian sa earthquake, giblame na po dayon. No? Usahay mga igsoon, dili na to dili ato matagna. Di ta kasabot sa kalibutan. Samot na pod sa atong kaugalingon. Usahay gina-appreciate nato ang maayo sa pag-abot sa dautan or mga kasubanan, kasakit, problema, mablame nato ang Ginoo. Pero ang purpose sa Ginoo, purpose nato diri sa kalibutan mga igsoon, walay lain kundi makita nato ang Ginoo sa ikaduhang pagbalik diri sa kalibutan. Pero unsay atong dapat buhaton? No? Unsay atong counterpart? Kay ang Ginoo nag-andam og puloy-anan alang sa matag usa kanato. Pero unsay counterpart nato mga igsoon nga mahimong kabahin anang puloy-anan nga gitagana sa Dios sa matag usa kanato? Kana bang atong sayangan ang kinabuhi nga gihatag sa Dios sa matag usa kanato? Or kana bang atong pahimuslan ang kalibutanon nga butang nan ka sa mga langit nun nga butang nga gusto sa Dios sa matag usa kanato? Gingon diri, "Then I saw a new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more, and I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with man,
He will dwell with them, and they will be His people. And God Himself will be with them as their God. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourn, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. According to Revelation chapter 21, verse 1 to 4, mga igsoon. Ang Ginoo nag-andam og puloy-anan sa matag usa kanato. Og sa panahon nga moabot kana mga kaigsunan, pahiran niya ang tanan nga mga luha nga magadagdag sa atong mga mata. Wa nay mga kasubanan, wa nay kasakit. Ang purpose sa Ginoo sa matag usa kanato mga igsoon, simple ra gyud kayo. I don't know kung unsa sa inyo pero sa ako ay isa ra gyud. To spread the gospel. Kay once nga ma-spread nimo ang gospel mga igsoon, the Great Commission, which is God given to us, everything was follow mga igsoon. Unsay gingon sa Matthew 6:33? Seek ye first. Unahon nato pagpangita ang gingharian sa langit. Kay unsa man ang tanang butang igadugang ra. Pero sukwahi kayo sa panginabuhian nato karon. Usahay mga igsoon, mauna nato pagpangita ang atong ugma unsa ang atong kailangan. Malimtan nato nga ang Ginoo nagsaad, nagpahinomdom, no? Sa matag usa kanato nga unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa langit. Mga igsoon, mga young people, despite sa mga problema nga atong ma-encounter nowadays, in-encourage ta, gipahimangnuan ta, no? Ang Ginoo always nagpa-remind sa matag usa kanato nga unahalan ko, unahalan jud ko, unahalan jud ko. Kay kanang tanan nga imong gikinahanglan ako nang idugang sa inyo. According to Psalms chapter 138 verse 8, siya, the Lord will fulfill His purpose for me. Your steadfast love, O Lord, endures forever. Do not forsake the work of your hands. Ang Ginoo mga igsoon, no? Kahibalo na siya kung unsay purpose nimo diri sa kalibutan. Kailangan lang ato i-align ang atong kaugalingon sa purpose sa Ginoo. Pero usahay, unsa man, ginauna nato ang purpose nga naa sa tuwa nahuna. I tell you, mga brethren, kung unsa kanindot imong plano sa imong kinabuhi karon mas nindot ang plano sa Ginoo sa matag usa kanato. Usahay, maka-question ta bang naay mga butang akong ginapangayo sa Ginoo pero wala niabot sa atong kinabuhi. Naay mga butang nga gusto nato diha dayon pero wala niabot sa atong kinabuhi. Naapoy mga butang nga wala nato gidahom unsa man niabot sa atong kinabuhi. Na-share na magyud ako ni mga igsoon. Ako lang balikon. Sa una, sa nag-eskwela pa ako sa Matimbyo College. Wala na ako naman akong theology. Second year ako. Mag third year college na ta. Sige kog pa kadungog nga ingani ang district, ang mga batanon, lingaw. Pero kailangan po nila og someone nga makalid sila ha. That time is the president, ako manghod, ang sunod si Dayan, ako igagaw. Ilan kuan nga name ingani ang kuan sa district, ingani ang kuan sa mga young people. Niabot sa punto nga, ngayon ko nga, what if ako kay motabang pod sa district? Pero dili sa purpose nga mahimong youth president mga igsoon. Is ako lang is tabangan og unsay programa sa district. And that time, summer mga igsoon, wala pa ko nihawag imbisi, wala pa jud ko nag-ingon nga mo transfer ko. Niabot sa punto mga igsoon nga nag-eleksyon ang young people. Sa Blanco pa yun nag-eleksyon. Ug nakahiring sila nga magsambay kog balingasag ilan ang isa ko sa ginominate as a youth president mga igsoon. And that time 2018. So ako sa Ginoo, Lord, dili man nimo akong maong gipangayo. Mutabang ramang ko dili para mag-lead. But akong gi-consider maybe this is the plan. Masig mo ning purpose sa Ginoo. Mo to nga 100% na lang yun ako ang akong una-una nga mo exit sa MBC. Mo to mga igsoon nga nalingaw na ko. First na ko nga first month na yun during sa pagka-elect is nag-conduct og youth crusade sa Kabulawan. Kanang wala ko'y kailang nga mga young people kay almost 4 years ko sa MBC. Kay working student.
So akong kaila mga hamtong-hamtong na uban nga minyo na. Daghan kay bago kung saon man eh. Pagdala ning mga batanuna nga mga buutan kastanan. Dili align sa ako nga leadership. Grabe nga struggle. Kana ko mga igsoon nga gikonsider maybe this a purpose. Purpose ni sa Ginoo, plano ni sa Ginoo. So nagpadayon mga igsoon. And come to the point nga na-elect na pod as youth president sa federation. Samot kabugat kayo ang problema. Ninyo kong problema kay dili sayon nga mag-lead ka og young people. Lahi-lahi. Lisod man gani kay ilid. Imong igsuon nga naa sa imong kaugalingon balay. Kaya samot na ang mga tao nga talagsa nimo makita, lahi-lahi mo batasan. I-consider gyapon ako nga purpose ni sa Ginoo. Endor kog St. Peter, gamay ra kay na credits, balik first year pa yun. Ayun ko nga, lami kay hilak. Ayun ko, masig purpose gyapon ni sa Ginoo. Everything mga igsoon is ako na lang gina-consider nga purpose sa Ginoo. Years pass, so days, months, daghan kayo mga pagsulay. Ingon na po sila nga, kailangan na to ipatindugon ang mas amigo sa St. Peter. Questionable kay ko, St. Peter, a Catholic school. Ngalan palang daan, patindugon ni mo mas amigos. So that time, mga igsoon, maybe purpose gyapon ni sa Ginoo nga dili ko niya pa eskwelahon. So nakiglantogi sa mga maestra ug maestro. Nakahilak at ubangan sa mga administrator sa school just to present mas amigos. Kana ko mga igsoon, grabe purpose ng Ginoo. Hangtod nga na imo na pod nakastambay ko sa mong barangay. Ang young people na pod gusto sila nga malingaw. Kay lahi gyud ang Seventh-day Adventist mga igsoon. Kay every time so wala pa COVID, every December ang Seventh-day Adventist gadala sa program sa barangay. Pagka 24 o 31 sa gabi. So naanad na sila nga pag naay program sa barangay, muduol sa Seventh-day Adventist kay may magdala sa program. Sa mga kalingawan, parlor games. Hantod nga, niabot sa punto maigsoon nga gusto sila maglingaw-lingaw nga masig dili lang December. Naghangyo ang mga batanon nga masig matabangan minimo. Moto nga buhat na pod og grupo sa mga batanon. And the first time mga igsoon, among barangay na unite ang mga batanon. First time nahitabo nga I think 18 mikabok young people, 18 ka motor. Nag-rides tibok mga batanon sa barangay. Mix, SDA o Catholic. O ang impact mga igsoon. Grabe na mo nga kalipay, grabe nga kanang bless ang mga young people. O karon mga igsoon, pag may hangyo ka nga, na-program sa Adventist, grabe respeto ang mga batanon. Muna nga, dito na ko na figure out mga igsoon. Kaya maybe, unsa kanindot akong plano, simple ra gyud kay mga igsoon, mag-eskwela, maka-abroad. Mura gyud ako, hantod karon, mura magyapon. Maman ko eskwela, mag-abroad, makatabang sa ginikanan para makabawi sa gasto. Ngayon lang natabang sa kwa. Pero ang Ginoo grabe plano. Sa imbisi ko mga igsunan, naghatag sa sponsor sa ko sa pag-eskwela. Naglantogi lang mi, gibiyaan ko sa akong sponsor, kay hilig ko extracurricular activities, di siya ganahan. Undangan tag sponsor, badlungon kay ka, di kag pato sa kwa. Moto nga, ako kay hilig kay og hiking, bisag unsa, nag-master guide ko. Di siya ganahan mag-master guide ko. Pag man ako master guide, gi-advance pag ako master guide. Hantod nga, kana nag-training na po another year. Suko kay sa kuha mga igsoon. Giundangan ko yung sponsor. Pag-abot diri karon sa eskwela ko St. Peter mga igsoon, somebody na sad nag-send og sponsorship. Kana ko grabe plano ang Ginoo. Ayon ko nga ang unsa indot gyud akong plano, ang Ginoo grabe plano sa matagos sa kanato. Muna, gina-encourage sa mo young people sa atong tanan. Kung unsa may atong struggle karon, unsa man ang atong giatubang karon, ang Ginoo dako kaayo og gugma sa matagos sa kanato. Everything yan na nang giandam daan mga igsoon og naay purpose nganong naka-encounter ka dana. Sa among pamilya mga igsoon, duha na ko ka igsoon nagpositive og COVID. Ang isa nasa abroad, dugay naman to. Pero pag time nga nagpositive siya igsoon, grabe nga hilak. Sa akong mama, wala kami saktong communication pero pag positive sa manghod nga nasa abroad, grabe, every now and then tawag na dayon no. Kung may siya nga may rasad nga nag-COVID ko kuya. Kay halos naman mo kada oras manawag sa kuha pero katong wala ko nag-COVID, di ko yung balibayon kada weekend ra mo manawag. So may ko nga, may purpose gyapon no. Ang isa gikag Manila, gipauli.
Pag-abot sa Blanco, gi-quarantine, abot sa Rosario, nag-positive na sad. Ingon ko nga ako mama, lahi ba gyud ning pagbati sa inahan kaysa mga anak ra. No, so grabe nga hilak sa akong mama. Ako pod, ay sige hilaka diya ma. Siya nga bation lang ninimo kung maminyo nakapuhon. Gignan ko sa akong mama. Kung kana ko nga, everything has a purpose. Munang tanan nga moabot sa akong kinabuhi maigsoon, ako gina-consider nga ang Ginoo nagi-purpose. Atong imaginon mga igsoon, no? Si Moses, grabe niya nga struggle siyang kinabuhi sa pagdala, sa pag-lead sa mga katauhan sa Diyos, sa mga Israelites. Pero, nakasulod ba siya sa yutang saad, mga igsoon? Ha? Maybe, purpose gyapon mga igsoon. Kay para naay motindog, lahi na pod nga mulid. No? Lahi na pod nga mulid sa mga katauhan sa Diyos. Si King David mga igsoon, siya ba ang gitagaan o kanang sa yahabang panahon na build ang temple? Wala mga igsoon. Maybe tungod kinaay purpose ng Ginoo. Daghan kayo mga igsoon character sa Bible na which is makonsider na to grabe plano ang Ginoo. Imagine si Abraham, unsa sa katigulangon nga nakabaton sila anak ni Sarah nga si Isaac. Nganong makaingon ko nga purpose to sa Ginoo maigsoon para ma-taste ang faith ni Abraham. And that scenario nahimo siyang father of faith mga igsoon. Purpose, everything mga igsoon diri sa kalibutan, tanan nga mahitabo sa tong kinabuhi, purpose sa Ginoo. No? Usahay dita kasabot nganong gubat man. Ang tanan mga igsoon unsa man gitagna na ni daan sa Bible. Mahitabo na ni tanan diri sa kalibutan. Ang kaalam sa tao mag-increase. Di ba? Sa una kuan nga cellphone na antenna Motorola man ata una. Pero karon grabe na ka high-tech. Purpose gyapon mga igsoon. Ang relo sa unang karon mahimo ng cellphone, pwede na ka makatawag gamiton na imong relo. Grabe mayon kag ang intellect, ang knowledge sa tao nagpaanam og kataas nga nagtaas. Purpose na mga igsoon. Sad to say, usahay tungod sa kaalam, kahibalo sa tao, makalimot sila asa ang source na ini, which is Jesus Christ. Mao po na sa itong kinabuhi karon mga igsoon. Usahay, sa grabe nga pag-prosper sa matag usa kanato, no? Ang uban, grabe na nga panalangin, ang relationship po sa Ginoo mo'y mawala. Sa time ni King Solomon, mga igsoon, unsa gipangayo ni King Solomon sa before siya nahimo nga leader, nahimo siyang hari. Knowledge and wisdom. Mura na ang gipangayo sa Ginoo. Hangtod nga nahimo siyang ilado, bantugan, mga igsoon. Og niabot sa punto nga nawala o napahimulag siya sa iyang relasyon ngadto sa Dios. No? According to Romans chapter 8 verse 28, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Kitang tanan mga igsoon, gitawag ta sa Dios kay ano na siya purpose sa matagos sa kanato. To become a Seventh-day Adventist, mga igsoon, is dili siya aksidente. To become a Seventh-day Adventist, ang Ginoo na purpose sa imuha ug kanako. Nganong naata diri nahimo tang Seventh-day Adventist? Nganong nagsimba ta karon sa adlong Sabado? Tungod kinaay purpose ang Ginoo sa matag usa kanato mga igsoon. Kay ang tawo nga nahigugma sa Dios, tinawag siya kay adunay purpose sa matag usa kanato. Usahay ma-question nato mga igsoon, no? Nganong naman ko diri nga daghan man kay bawal. Bawal. No, gusto ko mo disco, di ko ka disco. One time mga igsoon, gistorya na akong pastor. Ingon siya, nami sa NCMC to. Nag-attend ko sa kanang seminar. Siya nga, use your talent in serving God. Anak siya. Ingon ko nga, pastor, baguhay pa ko ato mga igsoon. Dabi akong talent, pastor, kay musayaw man ko. Saan man ako ni siya pag gamit? Anak si pastor. Ayaw, dili na siya talent. Kung ano man pastor, nga, daghan man kayo mga tao karon nga, dancer man.
Ilang talent man na. Pero how to serve God? Nga bawal mo magsayaw sa mo sa tuwa kay 70 Adventista. Mo to nga ana si Pastor Mikeson. Siya nga dili tanan talent nga naa si mo karon. So man, pwede nimo siya gamiton para sa paghimaya sa Ginoo. Ayun na po ko, mao ba? Ura po ko. But remember mga igsoon, no? Every talent we have, use it in the Lord. At yung gamiton mga igsoon para sa paghimaya sa Ginoo. Muna usahin ko nga, actually hilig yung sayaw mga igsoon sa una. Crow, asang pista, naa dito, musayaw. Kay malingaw man, mumae mo ang kwan. Then, dito na ako discover mga igsoon nga, dito na ako talent. Pero mo itong hilig sa una. Kung ano sa di akong talent. Gi-question akong Ginoo mga igsoon. Hantod nga, gi-expose ko niya in leadership. In leadership mga igsoon, kaya mo istrikto, murag, ang niagi guro nga presidente diri sa youth karon, murag ako pag guro ang ilang sige kareklamuhan. Stricto sa tanang stricto, isog ka tanang isog. But gusto na ako mga igsoon nga as time nga ako mag-lead sa young people, bahalag stricto ko at least na sila matun-an. Kaysa free kay sila, pero free for kay sila, kaya wa sila matun-an. Nganong usay purpose sa Ginoo mga igsunan? Kung siya dire, we are created by God for a purpose. Imagine mga igsoon, during sa creation, ang tanan unsa man by words, most of them by words, except sa unsa man human. Motunga ang kahoy, motuna ang tubig, langgam, tanan. Pero pag abot sa tao, ningo ba siya nga motunga ang tao? Mga igsoon, wala. Kaya nga naman, we are created by God for a purpose. Kay gusto sa Dios mga igsoon, ipakita during creation nga dako kaysa gugma sa tao nga iyag yung gihaguan, giumol sa iyang kaugalingon nga mga kusog mga igsoon. Ingana kada ko gugma ang Dios sa matag usa kanato. Busa dili nato sayangan mga igsoon. We are product of God's love. Dili aksidente nga naka diri sa kalibutan mga igsoon. Kaya nga naman, produkto ka sa gugma sa Dios sa matag usa kanato. No? Dayon ta nga may pag wala ko diri sa kalibutan sa yunon na ni karon pagsulti sa mga batanon. Puburi man kay ko. May pagwala ko diri sa kalibutan. Pero ang uban nga mga batanon, uban nga mga tao gusto ma-extend ang kinabuhi, pero wa gyud na-extend. Late President dili sa Aquino, namatay sa Aquino. Si Marcos. Unsa man siya sa iyang panahon mga igsoon? Kwartahan kay siya, pero ayang kwarta naka-extend ba siyang kinabuhi? Wala mga igsoon. Dagan kayo mga kwartahan nga pag diha ra yung kataman. Ang uban ma-extend pira ka days. Pero patay ra gyapon, mahurot ra ang kwarta. No? Because we are a product of God's love. We are called to live a life of significance. Lahi ta sa uban mga igsoon. Lahi ta, no? Naay significance ang matagos sa kanato. Ingana kada kog gugma kay kung parehas sa naong mga igsoon. Unsa kay sa kalibutan? No, kung walay significance ba parehas sa tanan, walay kalahainan. Di ba? Gubot siguro kayo. Then, we are a beautiful masterpiece of God. Saman, beautiful masterpiece of God. Nindot kay mga igsoon ang Dios sa matagos sa kanato. Then, saman atong purpose my son, believe in God. Mutuo taw Ginoo mga igsoon. According to Matthew chapter 28 verse 18 to 20, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Mao ni ang purpose mga igsoon sa matagos sa kanato. Mao ni siya ang purpose sa Dios sa matagos sa kanato. The Great Commission mga igsoon, nga gusto nga sa Dios nga mahimo tang kabahin. Mahimo tang kabahin sa pagsabwag mga igsoon sa mayang balita. Mayon man day mo nga or mayon sa tong di mo kabalog wali. Di ko kabalog matubang og tao.
daghan kaayo na bless ni dawat kang Kristo mga igsoon, dili lang tungod sa wali. Ang uban tungod sa ilang pagkamaayo, sa ilang silingan, tungod kay mayo mo kanta, nadala sa kanta, tungod sa maayo nga relasyon, tungod sa pagkamahinatagon, tungod sa imong nindot kay ka nga mo smile, makapa-convert ka na ug kana nahitabo na mga igsoon. Daghan kay mga experience sa mga tao nga na-convert sila na gidawat nila si Kristo, dili lang kay sa waling ilang adunggan sa publiko o sa sulod sa iglesia, kundili sa uban sa klase nga paagi nga nakapa-convert sa ilahang mga igsoon. And this is the great purpose of God sa matag usa kanato mga igsoon. I hope and I pray mga igsoon, no? Nga ang purpose sa Ginoo sa matag usa kanato is mahimo tang kabahin sa pagsabuwag sa maayong balita. Walay gipili mga igsoon, mabata man ka, mabatanon man ka, mahamtong man ka, once nga able ka, you are free to spread the gospel mga igsoon. Muna, nga karon panahon mga igsoon, di na to matagna, karon gistorya ta, nakita ta, future wata kabalo. Duha ka punto mga igsoon sa kinabuhi sa tao, nga di niya may balan, is ang kamatayon ug ang pambalik ni Kristo. Wala ta kabalo kung sa maabdan sa kamatayon mga igsoon. Busa atong gamiton mintras natay kinabuhi to spread the gospel. Wa pa ta kabalo kung sa mobalik ang Ginoo mga igsoon. Busa mintras na panahon atong i-inline atong kinabuhi ngadto sa Dios mga igsoon. Maka-encounter man ta og mga problema, mga pagsulay sa atong kinabuhi. But remember mga igsoon, unsay purpose sa Ginoo sa matag usa kanato? To spread the gospel. Ug unsa pa gyud? No? Dili kana mga igsoon. Dili nimo ang purpose sa Ginoo mahimot ang kwartahan, dili. Makabaton ka glitis nga sakyanan, dili. Mahimo kang bright sa tanang bright, dili mga igsoon. Musikat ka, dili gyapon. Unsay purpose sa Ginoo mga igsoon? Simple ra kayo. Spread the gospel. Wala man sa nag-ingon nga ang maka-spread sa gospel katurang kwartahan. Wala sa nag-ingon nga maka-spread sa gospel katurang bright. Wala sa nag-ingon nga maka-spread sa gospel katong nindot og sakyanan. Wala po sa nag-ingon nga ang maka-spread sa gospel saman kanang taas og kahibalo. Kundili kitang tanan natay katungod nga mag-spread sa gospel mga igsoon. Pobre man ka, dato man ka, no? Minus man ka sa kaalam, manggialamon man ka. Unsa man imong status sa kinabuhi, kitang tanan adunay kabahin sa pagsabuwag sa maayong balita mga igsoon. No? Atong pasalamatan ang Dios sa matag karon sa atong kinabuhi mga igsoon. Kay nagkinabuhi ta, na-extend ang atong kinabuhi diri sa kalibutan. Muna nga sa matag karon nugunya, pag mata nato, Lord, unsa may purpose sa kuha nga naka-extend pa man ko? Then at least kabalo ta mga igsoon nga mahimo tang kabahin sa pagsabuwag sa maayong balita. Kay gusto sa Dios mga igsoon, kitang tanan makauban ang langit ng puloy-anan ug makita nato si Kristo sa ikaduhang pagbalik diri sa kalibutan. Nga isa ka nato walay mawala mga kaigsunan kay nindot kayo, no? Ang puloy-anan dito sa langit. Grabe ka nindot mga igsoon. Di ba? Grabe, may kag ang uban karon nangamatay kinutkuta sa bulawan. Pero ang puloy-anan nga giandam sa Dios dunlon bulawan mga igsoon. Busa awag natong tanan labi na gyud sa makabatanunan. Atong gamiton ang panahon, atong gamiton mintras napatay panahon diri sa kalibutan alang sa pag-share sa gospel. Kay once nga ma-share nimo ang gospel, nagpasabot mga igsoon nga naa kay gugma sa Dios. Kay naa man kay gugma sa Dios, unsa man na? Giuna nimo ang sugo, if you love me, keep my commandments. No? Kay naa kay gituman nimo ang sugo sa Dios, ug ang tanang butang magadugang ra kaymo. Ayaw ka balaka, ayaw ka hadlok. Unsay kanang ma-encounter nimo sa future. Kundi imong kahadlukan mga igsoon, atong kahadlukan kundi ta maapil anang langit ng puloy-anan nga gitagana sa Dios sa matag usa kanato. I hope na i-pray mga igsoon, no? Intak na sa kabuntagon, makapa-encourage sa matag usa kanato. Nga we need to live a life with a purpose.
We need to live a life unsa man with a significance. We need to live a life unsa man nga we are a beautiful masterpiece of God. We need to live a life nga unsa man we are the product of God's love, mga igsoon. Akong balikon, mga igsoon, dili aksidente nga naa ka karon sa kalibutan buhi. Og samot na nga dili aksidente nga nahimo kang Seventh-day Adventist. Og dili aksidente, mga igsoon, nga naa ta karon diri nakasimba sa Dios. Kay ang tanan, mga igsoon, adunay purpose sa matag usa kanato. Naay purpose ang Ginoo nganong nakadira nagtrabaho. Naay purpose ang Ginoo nganong diha ka nag-eskwela. Naay purpose ang Ginoo nganong naa ka diha nagpuyo. Naay purpose ang Ginoo nganong mao nang status timong kinabuhi. Diya to kalimtan, mga igsoon. Nga Ginoo dako kay gugma sa matag usa kanato nga once nga moduo lang ta sa iyaha. Mukunik lang ta sa iyaha maski unsa nga struggle atong na-encounter karon. God is always willing to help us, mga igsoon. Basta, atong ipakita nga willing po ta mukunik sa itong relasyon nga to kaniya. Muna, mga igsoon, nga makaingin ko nga grabe purpose ang Ginoo sa matag usa kanato. Kung makabalo mo kung unso kabadlungon, mga igsoon, before badlungon mangyapon karon pero pinaka-worst sa una. Mingon kag mangawat kog lubi sa mong silingan. Unayon ako gawat ng lubi nga gitanom sa akong mga apuhan. Sakaon na mo ang balay. Hubog-hubog ko. Mabuntagan ko bisag asa nga balay. Sa kanamo simbahan nato sa Blanco, mga igsoon, maghilak akong mama. Kay pag-agi niya Sabado magsimba siya, malabyan niyang anak nga naghigda sa dalan, nag-abay og suka tungod sa kahubog. Nga na o ka-worst sa una, mga igsoon. Kung maingon ka nga ang kauna nga ang kapitan si Uncle Alvin nga dadis nga nahimo ang kagawad diri sa lungsod, magkonsumisyon na kay halos kada semana mapatawag sa barangay kay nanumbag si Nimrod. Ingana ka worse, mga igsoon.